Basahin natin ang 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Nais ko po kayong hamunin sa ating paksa ngayon Sunday School ay ang makadiyos na pag-ehersisyo tungo sa kabanalan. Godly exercise para sa kabanalan. 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, ganito po ang sabi, kung nandyan na po kayo. Subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kapuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit, ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay nito at sa darating. Verse 8, babasahin ko po sa New King James. For bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Yan po ang salita ng Panginoon. Godly exercise o makadiyos na pag-ehersisyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat malaya po kaming makapakinig ng inyong mga salita. Ang puso po namin ay narito kasama ng aming isipan, ng aming buong katawan upang pakinggan ang inyong mga salita at maunawa namin ang godly exercise. Sa ganon, mapakinabangan namin ito ngayon at sa buhay na darating. Pagpalain po niyo ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Na bilang Kristiyano, ang 1 Timothy chapter 4 verse 7 ay magtuturo sa atin kung bakit natin higit na bigyang diin ang makadiyos na ehersisyo kaysa ehersisyong pisikal. Sapagkat kung paano mahalaga sa tao ang physical exercises na pang temporary lamang sa physical life, ay higit ang godly exercise o spiritual exercise na mayroong kahanga-hanga at kapakinabangan sa buhay ngayon at sa buhay na darating. Mahalaga po, mapanatili natin ang ating figure. Pero saan natin ito binibigay? O saan natin ito binibigyan ng halaga? Sa paningin ng tao o sa paningin ng Diyos? Naparamihan po sa mga nag-exercise ngayon, like for example, the dancing inmates in Cebu, gusto nilang magkaroon ng paghanga sa buong daigdig. Gusto nilang makita sila'y sikat. Doon naman sa mga gusto talagang pumayat, sumeksi, para mabigyan ng paningin ng mga tao na sila ay hangaan at magkaroon ng appeal. Pero bilang Kristiyano, dapat nating tandaan na ang buhay natin dito ay pansamantala. At tayo ay mayroong totoong bayan na naghihintay. At gusto kong tignan natin mga dalawang talata muna bago tayo tuloy sa ating pag-aaral. Ang Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Philippians 3 verse 20 to 21. Now, ang payo rito ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos ay magalak silang lagi sa kanilang kalagayan as Christians. Bagamat maraming persecutions, maraming trials and sufferings dito sa lupa, hindi sila tumitingin by sight, but they are
looking through their faith sa isang dakilang bayan na darating. Ang sabi niya sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula noon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Now take note po rito sa verse 21. Who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Yung katawang ito, mga kapatid, ito rin yung katawang darating at makakarating sa langit. Hindi ito papalitan. Kundi ito ay babaguhin. Babaguhin ito. Upang ang katawan natin ay maging katulad ng katawan ni Kristo as glorified body na dadalhin sa langit. So therefore, pahalagahan natin ang katawang ito. Pero ang emphasis ng mundo ay ang pagpapalaga ng katawan para sumeksi, magkaroon ng appeal sa mata ng tao at hindi sa mata ng Diyos. Na anong silbi maging sexy ka man o maging muscle man ka man kung wala kang Christ, ang iyong buhay temporary dito sa lupa at patungo sa kapamakan sa lake of fire of hell. Whereas sa mga Kristiyano, ang dapat pahalagaan ay ang godly exercise ng ating katawan because itong katawang ito ay mananatili at babaguhin para dadalhin sa langit. At totoo yun. Ang ating katawan ay dadalhin sa langit. So kailangan nating panatilihin ang godly exercise because earthly or physically exercise, temporary lang yan in this life. Kahit anong pang sexy niya, kahit anong ganda pa niya, kahit buong daigdig pang humanga ng katawang yan, and the facts remain. Hindi na akong sabi, isang pagkakataon, si Jesus Christ nung siya'y ma-resurrect. Sa Luke chapter 24, verse 2 to 6. Now, early in the morning, Sunday ito, kaya tinatawag Lord's Day. Dahil dito po nag-resurrect si Christ. Sa Old Testament po, ang Sabbath o Lord's Day noong time na yon ay ang katapusan po ng creation. The whole creation. Tapos na po kaya tinawag na Sabbath. After that is rest day. Pero ngayon, ang Sunday po, first day, ito po yung beginning of a new life, new creation in Christ. Kaya nga po, ang ating pong pagsamba is sa first day, Lord's Day. At ito po ang patunay. Verse 2, at nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan, subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Whose bangkay? Jesus Christ. Verse 3, verse 4, habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae na takot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa, subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin niyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo nung siya ay nasa Galilea pa. Ano po nakita? Nawala yung bangkay, katawan ni Christ, dahil ito ay muling nabuhay. Hindi nagkaroon ng bagong katawan si Christ, but the same old physical body nag-resurrect into a glorious body. Kaya nga kung paanong tayo, ang ating citizenship is in heaven, kanyang babaguhin ang ating katawan tulad ng kanyang katawan na glorify, idadalhin sa langit. So, ano po mas importante? Physical exercise or spiritual exercise?
Pareho po yan. Konti nga lang ang pakinabang ng physical. Katulad sa akin, wala akong physical exercise bihira, kaya madali akong minanin. Kailangan din natin yan. Ano? But spiritual exercise or godly exercise, may pakinabang ngayon sa lupang ito at sa darating. So, paano natin po gagawin yung exercise na ito? Well, magagawa natin ito sa pamagitan ng pag-alam natin sa tatlong bahagi po ng paksang ito. First, the meaning. Then secondly, the parts. And thirdly, the ways. The meaning, the parts, and the ways. Now, simulan natin meaning. Meaning of what? Meaning of godliness. Anong kahulugan ng godliness? Sa madaling salita, wala po tayong makuhang isang eksaktong kahulugan nito, kundi bigyan natin ng dalawa. Alam natin, godliness means kabanalan. Godly means makadiyos. So, una, godliness means ay respect to God. Ang pagiging banal ay pagrespeto sa Diyos. Na ang pagrespeto naman, makikita natin sa tao o sa Diyos, ay dalawa. Una, to respect means to be loyal and also to fear. So loyal, kanino tayo maging loyal dapat? Pang makita natin ang ating respect sa ating Diyos. Loyalty to Him. Yun ang ating kailangan. Loyal tayo sa Kanya. Ano man ang maging kalagayan natin, dumating man ang ruby na unos o dilubyo kung tawagin nila, dumating man anong bagyo, dumating man anong mga trial sa buhay natin, that loyalty must remain. Ang katapatan natin, ang pagdamay natin, ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat itong nananatili. Sapagkat kadalasan po sa mga tao, and of course, quote-unquote Christians, pagdating sa problema, imbis na mapalapit, maging loyal sa kanyang Diyos, ay lumalayo. Umiiwas. Hindi nila alam the meaning of godliness. Kaya nga, godly, makadiyos. Now, paano natin ipinapakita ang ating loyalty sa Diyos o ang ating godliness, kabanalan? Naroon naman natin yung banal, no? Mahirap na matagal ng paliwanag yan. Banal, hindi yung nagmumukha kang santo. O Biyernes Santo mukha. Yung hindi ka makapasang pinggan. Hindi po yun ibig sabihin. Meaning to say, hiwalay ka sa marami. Hiwalay ka sa gawa ng mundo. You are holy to God. For God. Tulad ng Sunday. 6 days, working days yan. But you have to holy that Sunday. I-separate mo ang Sunday para sa Diyos buwag hapon yan. Hindi yan 3 hours lang na pakikinig o pagsamba. The whole day is for the Lord. Anong ginagawa mo 6 days? May overtime ka, magipaghalubilo ka ng mga tao, nagsasalita ka, minsan nagagalit ka, nagmumula ka kumisan, huwag mong gawin yan sa Sunday. Sunday is for the Lord. Katungkulan mo yun sa Diyos. Hindi yan katungkulan ng Diyos sa iyo. Sunday is our duty to God. Katungkul natin yan. We have banalin natin yan, yung araw na yan. Yung po ibig sabihin niya. Now, dapat loyalty ay manatili sa atin. Paano natin ipinapakita ating loyalty sa Panginoon? According yan, sa dating ngayon, sa Inupakan, sa ating sister church doon, wala silang worship ngayon. Dahil sila'y nagsilika sa bundok. Yung bahay namin doon, may mataas na bahay kami doon sila nagtipon mga ibang mga tao. Pero ang sabi ng mayor, umalis kayo dyan, baka magkaroon ng tao na yung storm church, no?
Pakaabutin. Kaya umakyat sila ng bundok doon sa lupa ng biyanan ko. At andun sila nakatipo ngayon. Malayo na siguro sa dagat yun. Sila po ay paano nila papakita yung kanyang loyalty sa Panginoon at wala silang pagsamba? First, John chapter 14 verse 15, ganito po ang sabi ni Jesus Christ, "If you love me, you will keep my commandments." Hindi lamang po pag-ibig sa Diyos yung tayo nasa pagsamba. Dahil sa pagsamba, maaari tayong nandyan, presently, physically present tayo, but our mind is far away, spiritually absent tayo. We don't love the Lord dahil hindi natin napapakinggan ang kanyang salita, hindi natin naunawaan. Kaya nga, kahit wala ka sa pagsamba, maaari natin ipakita ang ating loyalty sa Kanya by, ang sabi dyan, "If you love me, you will keep my commandments." Panatilihin mo pa rin ang Kanyang utos. Verse 21, ang sabi, "He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will disclose myself to him." Ang sabi po dyan, sino mang nagtataglay ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, siya yung nagmamahal sa akin, siya yung loyal sa akin. At ako ang Ama ay magpapakita sa kanya, sabi dyan, at mamahalin siya ng aking Ama at ako ay magpapakilala sa kanya. Now, sa ating pong pakikinig din ng messages, lalo natin nakikilala ang Diyos. Kung spiritually present tayo. Kaya nasabi Jesus Christ sa John 15 verse 5, kinumpare niya yung ubas at saka yung mga sanga. Yung pagkakabit ng sanga doon sa puno, that pictures loyalty. Bumagyo man siya, umunos man, umihipan siya ng hangin, ano mang init dyan, nananatili siya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, "Apart from me, you can do nothing. If you are not loyal to me, you're nothing." Loyalty ay pinapakita yan sa pananatili. Na sino yung mga taong tinatawag mga loyal? Kayo ba loyal pa rin kay kay Marcos? Yan, yung term na yan no? Diba? Patay na si Marcos, nakahaya siya doon ng ilang taon na patay na walang buhay, parang kahoy na rin katawan niya dahil sa tawag niya, hindi insulin. Formalin. Nakaporma pa rin siya. Pero maraming tao ayaw pang hiwalay kay Marcos. They remain loyal to him. Bakit po? Dahil nakatanggap sila ng kabutihan during Marcos times. Pero marami rin ang mga galit sa kanya dahil nakatanggap din sila ng parusa mula sa kanya. Dahil sino bang pinaparusahan? Of course, alam natin yun kung sino. Yung loyalty. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin, kita ay yumaman o naghirap, dapat godly pa rin. Loyal pa rin. At hindi lang loyal, nanatili yung fear. Alam natin yung fear, hindi to fear yung nangingilabot tayo, kundi respect, love sa ating Panginoon. Now, loyal ba tayo sa Panginoon? Nasaan ka every Sunday? Nasaan ka sa iyong pagising? Anong inuuna mo? Loyal ka sa toothbrush mo, di kaya sa plato mo. Pero sa Panginoon, nakakalimutan natin yung ating Diyos. So, godliness means paggalang sa Diyos. Ang paggalang is loyal and fear. At hindi lamang paggalang sa Diyos, kundi law of godliness means pagtulad kay Christ. Pagtulad kay Christ. Alam naman natin, ang sabi sa Ephesians 1:4,
ang mga elect, ang mga tao ng Diyos na kanyang kamamatayan o kamamatay ni Kristo sa krus, ang kanyang pinabaan para kasi magkataong tao at mamatay, at ang kanyang dugo ay mabuhos sa kanila sa mga kanyang itinalaga sa kaligtasan. Sila ay na-elect before the foundation of the world to be what? To be free for whatever, ano man ang gusto nila, no? To be holy. Para maging banal and without blemish. Walang kapintasan. At paano mangyayari yun? Now, tayo po, walang mabuti sa atin. Right? Kaya lang tinuro ng kapatid natin, si Brother Jojo, na man is totally different. Walang anumang mabuti sa atin. Tulad tayo ng baso malinis na pataka ng isang lason, at ang buong laman niyan ay marumi. Walang mabuti. Hindi pwedeng gawing mabuti dyan. Walang mabuti. Yun ang ating pagkakatawang tao. At dahil ang layunin ni Kristo ay upang iligtas tayo nun sa kabulukan ng ating katawan, to be conformed to His image, maging banal. Yun ang layunin ng salvation, to be conformed to His image. Romans 8:29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. That is what salvation, ang meaning ng salvation. To be conformed to the image of Jesus Christ. Dahil kung hindi, wala tayo, bulok tayo, depraved tayo, masama tayo, walang bahagi sa atin na mabuti. Pero hindi nangangahulugan wala tayong konsyensya. Hindi nangangahulugan na hindi tayo nakagawa ng mabuti sa ating pagkamakasalanan. But the fact is, lahat ng ating bahagi ay talaga namang nagdungisan ng kasalanan. Walang mabuti. Kaya yung pong layunin ng salvation. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Yan po ang salvation. Kaya pagtulad po kay Kristo, ang godliness. Pagiging Kristo, kaya tinawag ng Kristiyano eh. Kasi Kristiyano means tulad ni Kristo. So, para sa akin, wala kung sino mang tao makapag-claim na siya'y Kristiyano, tapos ang buhay niya eh, hindi makita. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, almost lahat ng tao, kino-confirm nila that they are Christian. They know Christ. They know about Christ. Pero hindi makita sa buhay nila yung alam nila na talagang epektibo sa buhay nila. Hindi mo makita eh. Takbo ng utak, baluktot, pangangatwilan, sinungaling. Hindi mo makita eh. At marami ako nakikita mga Kristiyano, magsasabing Christian siya, faithful sa Lord, pero hindi makita sa buhay ng effects ng Christianity sa kanya. Wala tayong makitang godliness. The secondly, ito po yung meaning ng godliness. Galang at pagrespeto sa Diyos. Secondly, parts of godliness. Ano po ba ang mga bahagi ng godliness? Imay-imay natin. Una-una, godliness, bahagi nito ay ang pagkilala kay Kristo. Knowing God and knowing Christ. Kaya nga ipinasulat ng Diyos ang kanyang will sa aklat na ito upang malaman natin kung sinong Diyos at malaman natin ano ang ating katungkulan sa Diyos. Yun ang dalawa pong layunin ng Bible. To know God and to know our duty to God. Yun ang talaga eh.
Now, bahagi na dyan kung paano tayo magtrabaho, gawin natin alang-alang sa Diyos. Paano tayo mag-aasawa, gawin natin alang-alang sa Diyos. Paano tayo makipag-usap, gawin natin alang-alang sa Diyos. Lahat sa Diyos. Yun ang Biblia na sinasabi. Napakarako kung makilala ang Diyos at makilala si Jesus Christ. Bakit? John 17:3. Anong sabi sa John 17:3? This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Buhay po na walang hanggan ang makilala siya. At yan po ay bahagi ng godliness, knowing God personally. Hindi po knowing about God, but knowing God. Then secondly, yung ating duty ay yung pag-aaral naman nating mamuhay according to His will. Yung una, pag-aaral natin tungkol sa Kanya. Ngayon naman, ikalawa, pag-aaral tungkol sa kalooban niya. Yan ang Biblia. Mayroon tinatawag na secretive will at mayroon ding revealed will. Yung secret things belongs to God at yan ang pinipilit ng mga pastor, preachers, Christians na hanapin yung secret will of God. Samantalang hindi nila binabasa ang revealed will of God. Ito ang ating dapat gawin. Sabi nga, Deuteronomy 29:29, secret things belongs to the Lord, and revealed things belongs to us and to our children, upang malaman natin kung ano ang sinasabi ng Diyos at ano ang ating katungkulan mula sa Diyos. Kaya nga, mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Paano natin masasabing ayon sa kalooban? Pag may yung babae unang lalabas sa kintong yan, kalooban ng Diyos yan ang mapapangasawa ko. Eh, ang lumabas yung lola mo, paano yun? Eh, lola mo. Hindi, nagkamali nun. Nagkamali ang Diyos doon. Ha? Nagkamali ang Diyos? Kaya hindi pwede nating hanapan ng will ng Panginoon sa makita ng ating mga kung anong paraan. Revealed will ay nandito. Alam nyo ba kung kayo'y dalaga, alam nyo bang nandito nakasulat kung sino mapapangasawa ninyo? Alam nyo ba yun? Of course, nandito. Kung kayo'y lalaki, alam nyo kung sino mga babaeng niligawan ninyo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede rito yung, joking. Diba? Tinuturo dyan kung sino yung dapat niyo mapangasawa. It's not exactly his name, pero ang kanyang characteristics, nandiyan lahat. Nandiyan po lahat yan. So, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang revealed will. Kung ano yung narinig natin, natutunan natin, gawin natin. Huwag lang natin napakinggan. Uy, nagdalawin tayo nyo, no? Sabi nyo, kailangan daw magkaroon tayo ng ano Kaya maganda talaga yung magkaroon talaga ng self-control. Pero, ngayon, sa kalang muna yun, total matatawagan ko ng Panginoon yun, at kaya hindi ko maiwasan ito James 1:22, ang sabi, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sino man daw nakikinig, intellectually, talagang naunawaan niya, at talagang naniniwala siya, pero hindi niya ginagawa, dinadaya niya ang kanyang sarili. Yung po yung bahagi ng pag-practice, ng parts ng godliness, ay mamuhay kung ano yung kalooban ng Diyos. Matulad tayo kay Kristo. Gaya sinabi sa Matthew 10:25, ang isang estudyante, hindi man siya humikit sa kanyang guro, siya ay magiging katulad. Ang isang alipin, maging katulad ng kanyang Panginoon. Ganon din tayo mga Kristiyano, yun ang ating objective,
na tayo ay maging katulad ni Kristo. Sumunod tayo sa kanyang mga salita. At binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa na dapat nating yapakan. 2 Peter chapter 1 verse 21. Upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Ilapat natin ang mga principles na ito. Like for example, Romans 8:28, that in all things we know that God works together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. Kaya nga, gawin natin ang kanyang kalooban. Yan po yung parts ng godliness. Una, pag-aaral tungkol sa kanya. Pangalawa, pagtupad ng kanyang kalooban. At ikatlo, pag-aaral na maging katulad niya. Yan po yung parts po ng godliness. Then thirdly, tignan natin yung the ways to practice godliness. Yung mga paraan po. Paano po tayo makakakuha magandang paraan sa pag-ensayo? Well, obserbahan natin ang isang atleta, paano siya nag-exercise. Paano nag-exercise ang isang atleta? Una-una, iniinsayo niya ang kanyang mga muscles. Right? Iniinsayo niya. Talaga namang, dati nag-bodybuilding din ako nung araw. Ako'y mga 16 years old, sa YMCA Manila. Talaga namang, sa tuwing hukuhan ako ng dumbbells, talagang binibigyan mo ng stress. Kung saan yung gusto kong palakin, andun yung focus ng stress ko at in-strain ko talaga yan. Talagang pinipiga ko yung muscle ko rito, nung dumbbell na yun. Dahil ito yung pinapalaki ko, itong bicep. Pagkatapos, andun na naman yung stress ko sa tricep. Titignan ko sa lamin, titignan ko kung paano binabatak yan. Ganon talaga, binabata ang mga muscles. Ang pagpapalaki ng muscles ay kailangan ditong tiyaga. Sa isang binata, kung gusto mo magkaroon ng hugis ang iyong katawan, physically, 6 months lang, o 3 months lang, mayroon na yan. Basta, constant yan, tuloy-tuloy yan, every other day. Ganon yan, talagang magkakaroon ka ng bunga ng muscles. Yun ang unang-unang binibilda. Na paano ito ginagawa ng mga Kristiyano? Paano ginagawa ng mga Kristiyano upang mag-build up ang kanyang spiritual life? Kailangan din niya ang stress sa faith ng Diyos. Dapat nakabatak din, no? Talagang na-strain din yung kanyang pananampalataya. Sa pamagitan ng pagtitiwala sa mga bagay na hindi niya nakikita, ngunit inaasahan. At sa pagsasagawa nito ay nahuhubog at napapalakas ang kanyang pananampalataya tulad ng athlete sa kanyang mga muscles. Kailangan natin talagang stress and strain ng ating muscles para tayo magkaroon ng improvement. Pagkatapos, hinuhubog ang kanyang strength, ang kanyang endurance, at ang kanyang power. Hindi lamang basta pagpapalaki ng muscle, pero tanda natin, yung mga bodybuilders na ito, mga athlete na ito, halimbawa, runner ka, sa simula mo talaga kailangan pagurin mo yung mga binti, yung mga muscles mo, kailangan talagang may stress yan. Kailangan talagang patake yan sa unang takbo, ilang araw. Pero habang tumatagal, 1 kilometro nung una, hirap na hirap, labas ang dila mo. Pero the next time na mag-ensayo ka, nag-i-increase ka. Hanggang sa kalaunan, sa linggo, ba 2 kilometro na. Isang buwan, 10 kilometro na tatakbo mo. Ganun po nahuhubog ang iyong strength, iyong endurance, and yung power. Now, sa Kristiyano, paano natin ginagawa ito? Alam nyo, sa panahon po ng pagsubok, sa panahon ng trials, halay, for example, yung inyong relationship sa iyong family, sa iyong husband, sa husband and wife. Paano tumitibay yan? Kailangan subukan yan. Kailangan dumaan yan ng pagsubok. Kailangan may stress, may strain. Dahil kung wala, pagdating ng problema, paano pagsak? Tingnan nyo ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ganito ang sabi. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sa ganito kayo'y nagagalak
Bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, ba't kailangan daw? Why? We need. No? Bakit kailangan tayong dumaan sa iba't ibang pagsubok? Bakit? Ang sagot ay verse 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Yun yan eh. Yung ating faith dapat itong ma-stress, dapat itong ma-strain. Saan? Sa pamagitan ng trials. Na ang trial sa buhay, hindi lamang nagmumula sa loob, kundi maging sa labas. Sa mag-asawa, hindi na mag-asawa ang hindi nagkakaintindihan, kundi pati biyanan, hindi nagkakaintindihan, mga kaibigan. Nagsisimula yung trial sa labas. At nagandahan na yung trial sa labas, nagmula, ay kinocompress kayong dalawa. Whereas kung kayo mismo, ay pinagsiseparate kayong dalawa. Pag sa loob ang trials. Pero ganyan pa man, ang effect, ay upang hubugin ang iyong endurance and yung strength and power. Ang pananampalataya natin ay higit pa sa ginto na dalisay. Bagamat ang gintong dalisay ay pinadalisay sa masigit pang apoy, the same with our faith, dalisay yung faith natin. Divine faith yan. Pero kailangan pa rin may stress. Kailangan pa rin magdanas ng matinding pagsubok. Kadalasan sa mga mag-asawa, may kunting dahilan lang mula sa labas o sa loob, puk! Hiwalay agad. Sumbong agad dito, sumbong agad doon. Hindi nila kayang i-resolve sa kanilang sarili na alam naman nila if they're Christians, ay dinadalisay ang kanilang panampalataya, ini-exercise ang inyong faith. Hindi dapat tumatakbo. Hindi dapat humingi sa tulong ng tao, at humingi sa Diyos. Sa Diyos dapat harapin ang problema sa pamagitan ng relasyon kay Kristo. Dapat magkaroon ng pagpapalaga ang mga Kristiyano sa panahon, magkaroon ng panahon upang harapin ang mga pagsubok, upang ma-exercise, mahubog ang kanilang faith. So nakita nyo, unang-una, kung ating obserbahan ng Catholic, inuhubog niya ang kanyang mga muscles. At the same time, habang inuhubog niya, nag-i-increase yung power niya, nag-i-increase yung endurance niya, yung kanyang strength, lumalakas din siya. Kung gusto niyo mag-barbell, alam niyo, kung susunod kayo sa instructor ng barbell, ang gusto niyo agad, subukan niyo lakas niyo, yung malaking barbell na bubuhatin niyo. Pag yung binuhat niyo, pala yung button niyo. Magsisimula kayo sa handle ng dumbbells. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Dahil sabi mo, nagkalaki ng katawan, ibigat, pag ikaw tubo, yung tubo, magsisimula. How many days or months yung mong gagawin? Nakakahiya. Pinagpapawisan ka hindi sa pagod kundi sa hiya. Dahil tubo lang eh. Pero yung simula eh, hindi mo kaya matiga. Hindi mo kaya. Sa inyo ba kasawa? Kayo ba'y dinatna ng malaking problema na talaga maghihiwalay kayo? No? Unti-unti lang. Misa sa ugali lang, tampuhin. Tapos lumalaki na, susunod na. Hindi dapat mangyari yun. Harapin agad. Kaya dapat magkaroon tayo ng panahon sa pagharap ng mga stress na ito. Kasi part yan ng ating exercise. Ikalawa, nahuhubog yung ating strength, endurance, and power. And then thirdly, kailangan disiplinahin ng kanyang sarili yung mag-ensayo. Marami kong ayaw mag-ensayo. Ako lang, araw-araw kong binabangon ni Mama sa higaan ko, doon sila sa mesa ko pag-aaral kasi gusto mag-ensayo. Masakit yung mga ito. Siya wala pagod-pagod. Checking na yan sa iyo. Iingitin niya ko, pasasayawin niya ko. Hindi mo ito na kusok pa. Exercise na yun. Sabi ng doktor, basta ganito mo na yung paa mo sa kuwan. Okay na, exercise na yun. Pero then, we have to discipline ourselves to exercise.
Kailangan disiplinahin natin ang ating sarili na maging sayo. At yan ang kailangan sa Kristiyano, ang disiplina. Disiplina sa ating spiritual life. So ano disiplina kung kailangan natin sa ating sarili? Hindi lang pagbabasa ng Bible. Isa pa yan. Yan ang kinakatamaran ng Kristiyano. Samantalang, yung pagbabasa po ng Biblia, ito yung pagpapalaki ng ating muscles of faith. Pagpapalaki ng ating muscles. At hindi lamang sa matitinding training ng schedule tulad ng mga world-class athlete, no? Ang ating dapat gawin. Kailangan natin, we have to know our Bible. Kailangan kilalanin natin ang ating Bible. Paano paraan? Hearing. Pag hindi nagbabasa, basahin mo malakas. Because faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Habang pinapakinggan mo ang tinig ng Diyos na binabasa mo, abay, alam mo, nagkakaroon po talaga ng impact, conviction, ang Word of God kapag ka binubukas mo sa iyong labi ang pagbabasa. Kung sa isip lang kasi, minsan, kahit na hindi mo nabasa, didiretso mo sa mata mo, pagbabasa, wala pong impact. Pero kung binabasa, disiplinahin ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking pagbabasa, ay mararamdaman mo yung pinupunto noong salita. Hindi lang basta makinig sa pagbabasa, kundi makinig sa preaching. Sa preaching. Minsan may mahabang preaching. Mayroong 1 hour, 20 minutes. Pero alam niyo ba sa 1 hour, 20 minutes, umarin yung matanggap din isang word lang. Tapos natulog pa kayo, paano matanggap yung isang word? O isang phrase? Isang promise? Isang command? Isang example na dapat mong mapakinggan kung tulog ka? Wala pong mangyari. Maring isang oras ka lahatik na nakikinig, sabi mo, nakalapos di ba? Nakasamba naman ako. Hindi sapat yun. Kailangan natin insayuhin ang ating sarili makinig, magbasa ng salita ng Diyos. We cannot expect to become godly without serious and constant reading and listening to the word preached or read. Tayo maka-expect. Lumalago tayo. At hindi lang yun, pangapat, ang isang Kristiyano, like an athlete, binabantayan niya ang kanyang kinakain. Binabantayan niya ang kanyang kinakain. Ay ko nung tularan sa Pacquiao na bago siya lumaban, kakainin lang sila na walang sabi, walang timpla. Kasi may mga pamahiin daw, baka daw pagka may sarap, yan, baka mamaya papasarap siya sa bubog, mga ganong pamahiin sa Pacquiao. Pero Christian, ingatan din natin ang ating kinakain. Ingatan natin ang kinakain ng ating isipan, ang ating isip, ang ating tingin, ang ating bibig. Ang ating tingin, ang ating bibig. At ang ating stomach ay ang ating isipan. Okay? Yun. Kung ano yung tinanggap natin sa bibig natin, pupunta yan sa ating isipan. At ang ating isipan, nag-uutos siya ng ating buong makinarya. Yung utak natin. Sa tao, bibig ang kumakain. Stomach kasi yan. Pero umaakyat yan, sustansya, pero sa atin, directly sa ating isipan. Kaya ingatan natin ang sinusubo natin sa ating isipan. Dapat yakin kung ano ang tinatanggap na pagkain makakatulong sa kanya tungo sa godliness. Kailangan natin kumain ng malulusog na pagkain. At iwasan natin ang mga junk food. Maraming mga Christian, junk food ang kinakain. Kaya
Mga kabataan, mga anak natin, kung junk food pinapakain natin, yung mga chichiri na yan, madaling kapitan ng sakit yan. Madaling mabulok ang ngipin yan. Nakakahina ang takbo ng isip yan. Pero kailangan malusog, masustansyang pagkain. Yung ayaw ng mga bata, kasi yun ang kailangan ng katawan. Yung katawan nag-iisip sa kanya, huwag mong tanggapin yan, nakakasuka yan. Nakukangkong yan, pupulukot yan sa lalamunan mo. Pero yun ang kailangan nila. The same with us, Christians. Huwag tayong magkaroon ng paboritong preacher. Huwag tayong magkaroon ng paboritong klase ng preaching. Kung puros tithes, puros healing, puros prosperity, kailangan nating balance yung kain natin. Malusog na mensahe. Ephesians 4, verse 11 to 14. Nagtalaga ang Panginoon ng prophets, evangelists, apostles, pastors, teachers to feed the flock. At kailangan tanggapin natin ang mga pagkain ito. Malit ka hindi kumakain ng palaya, kailangan mo ang palaya para magkaroon ka ng tamang dugo. Kailangan mong kainin ang matitigas na pagkain. Yun yung sabi sa Ephesians 4:11. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol at iba'y propeta at iba'y evangelista at iba'y pastor at mga guro. Bakit? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat na ganap na kapustusan ni Kristo. Tayo wag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga aral at tinadala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandalayan ng mga tao, sa pamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mga pandalayan. Kita nyo, hindi lahat ng preacher sasabihin natin, ay, malutgad yan. Kilalahan natin kung ano yung kanyang pagkatao, kilalahan natin kung siya ba ay sumusunod sa kanyang pinapangalan. Mahusay siya magturo ngayong Sunday, nandito tayo lahat, pero siya wala. Kailangan tayo mag-tithe, pero siya hindi nagtatithe. Kailangan mahalin natin ang ating pamilya, dalhin sa iglesia, pero hindi natin dinatan ang iglesia. Kaya sabi ko ng mga Pariseo, hatol kay Christ, doktor, gamutin mo muna sarili mo. Nakala like Christ. Pero sa atin, dapat yan ang gawin natin. Paano tayo magiging isang nagapagturo sa salita ng Diyos, hindi natin may sagawa kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay sa ating pag-ibig. Kailangan natin kumain ng malusog na pagkain. Kailangan natin ang ministry ng apostles, ministry ng evangelists, ministry ng pastors and teachers. Para huwag tayo maging sanggol na tinatangay-tangay ng ibang mga Arab. Ay, ngayong Sunday, doon ako sa Jehovah's Witness, mahusay yung Christian to, kapit-bahay, kilala ko yun eh. Ay, sa sunod naman ang ito, doon ako sa Iglesia ni Cristo. Ay, sa born again naman ako. Sa ganito, sa Baptist naman ako. Kailangan natin ng malusog ng pagkain at hindi umahabol ng mga paboritong mga preachers. At ang huli na exercise ng athlete, pinagpapahinga niya ang kanyang sarili ng pahingang kailangan niya. Pagkakulang ang pahinga na sa athlete, alam natin lulugo-lugo yun. At kung sobra din naman, ganun din lulugo-lugo. Nakukuha niyo ba yan? Pagkakulang ang inyong tulog, minsan wala kayo sa isip, di ba? Talagang parang may mga islat palagi yung paningin mo. O kaya yung mata mo, maraming mga tumipis-na-pisla sa tabi. Nagkulang sa tulog. Di ba? Kulang tapos yung isip natin. Pero kung sobra naman ako, pagkamatama naman talaga, pagkasobra sa tulog. Kailangan natin gamitin ang tamang tulog, tamang tulog. Hindi lang athlete. Sa Christian, paano natin gagawin ito? Kailangan tayo mayroon laging daily devotion. Napakaganda po yung ating personal devotion.
At kung kasama pamilya, family devotion. Kailangan natin, sa ating personal devotion, hindi lang basta tayo ay nagpipray. Hindi ang devotion. Pagpipray lang. Maganda yung prayer. Pero personal devotion, kailangan din makinig tayo ng tinig ng Diyos. Maraming kato, uso pa ba yung pastor? Kailangan marinig ng tinig ng Diyos? Hindi. Paano marinig ng tinig ng Diyos? Sa kanyang salita. Ito, basahin mo, marinig ng tinig ng Diyos. At kung sinabi ng binasa mo, yun ay pag-pray mo. That's devotion. Merong two-way communication. God speak to us, and we, ganun din tayo. Kailangan natin mag-pray, pero kailangan natin makinig ng salita ng Diyos. Ano yung pag-pray natin kung hindi tayo nakakarinig ng tinig ng Diyos? Ipag-pray natin yung ating makasarili. Panginoon, bigyan mo ko nito, Panginoon, dito, Panginoon, dito. No. Ang sabi ng Panginoon, halimbawa, ang binasa mo ay, I can do all things through Christ, who strengthens me. Yan ang binasa mo. Bubulay-bulayan mo yan. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na siya nagpapalasa sa akin. Panginoon, hindi mo na ako makagawa ng anumang bagay kung wala kayong nagpapalakas sa akin. Hindi na ako magkakaroon kalakasan mula sa iyo kung wala akong personal relationship with you. Hindi na magkakaroon ng personal relationship with you kung wala akong panampalataya sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking kaligtasan. Kaya kung ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking kaligtasan, at yan ay sinampalatayanan ko, may relasyon ako sa inyo sa mga tuwing, magagawa ko na ngayon ang lahat ng gagawin. Kaya Lord, tulungan niyo po ako ngayon, pupunta ako sa espira ng mga anak ko, siya ay aking gagawin. So, magagawa mo lahat ng iyong gagawin through prayer dahil may narinig kang piling ng Diyos. Yan po devotion. Pag tinanong mo kasi siya, nag-devotion ba na? Ano? Paano? Pag upo ko, Lord, gabayan mo ako, ganyan. Pagpunta trabaho ka, iba pa rin anak mo, mga araw, tatawid na sa atin, nag-iisa. Tapos may tumarating na truck. Pinag-pray mo ba? Kaya pinag-pray mo na yung sarili mo na. Diba? Kaya nga, sabi nga ni Bernard napakalaga ng prayer meeting natin. Dahil answer prayer tayo. Nagkasabay-sabay sila, magpinsan, no? Sila kay ni Hannah, natanggal yung gulong ng van. Kasi nakira naman yung Jiho, ano yun? Gumigiwang-giwang din, walang direksyon. Natulog yung driver. Sa may coastal road, pabilis yung nagsisigawan yung pasayro, bakit bumibilis? Pakurba. Sasigaw siguro mga pasayro, nagising yung mama. At dinandaan na nung sinunod sa kumpa, hindi nabigla. Aksidente ba yun? No. Kasagutan ng prayer. Kaya napakalaga akong prayer. Prayer, devotion, ay isang pahinga natin sa Diyos. At ang ating worship, pag Sunday, yan ang rest day natin. Rest day sa ating 6 works days na trabaho, overtime. Then, rest din ng ating soul, ng ating kaluluwa, ng ating time, na magkaroon tayo ng pakikipagdinig sa Diyos, makikinig tayo ng Kanyang salita, bibigyan tayo ng direksyon, palakasin ang ating panampalataya, sasaway tayo sa ating mga kasalanan. Hindi kagandahan po ng rest sa kanya. So yun po yung parts, ayun yung ways to exercise godly exercise. So sa pagkatapos natin mga kapatid, alam niyo ang athlete, ang atleta, ang katapusang resulta ng kanyang pag-iensayo ay hindi para sumeksi, hindi para magkaroon ng appeal sa opposite sex or the same sex. Kaya siyang nag-exercise sa layuning siya'y makakarap sa pakikipagbuno sa labanan. Hindi mo sinasabing masama ang physical exercise. We need that.
Pero how about yung spiritual exercise mo? Na yun ang may pakinabang yun sa lupa. Yun ang magbibigay sa iyo ng kalakasang makapamuhay ng kabanalan. At yun din ang maghahatid sa iyo para daling ka doon sa karya ng Diyos. This time, at sa darating na time, may pakinabang po ang spiritual exercise. Ang Kristiyano nag-ehersisyo at pinaubayan niyang masanay ang kanyang pananampalataya, sila yung mga taong manggagawang walang dapat ikaya sa mundo ito. A workman needeth not to be ashamed sa ating panahon. At ang magagamit lamang ng atleta na lakas ay kung anong nakuha niya sa kanyang pag-ehersisyo. Like for example, si Manny Pacquiao, bago ang laban, 6 months nag-exercise siya. Pero sa kanyang 6 months na pag-exercise, rigid exercise, meron pa rin siyang 6 months na sabihin natin leisure time niya. Pero leisure time niya is basketball, training, pa rin, ng muscles pa rin ang ginagawa ni Pacquiao. Kaya hindi siya basta-basta nangihina. First round, second round, hanggang 12th round, yung pa rin ang lakas niya. Samantalang yung iba, second round, third round, lupay-pay na. Kaya mga atleta, kung anong lakas nakakuha niya, ay nakukuha ito sa kanyang pag-exercise. Yung ating ding kalaguan as Christian, makikita natin sa haba din ng exercise natin sa godly exercise. Binibigyan natin ito ng diin mga kapatid, sapagkat ang physical exercise, according to the Bible, may maliit lamang na pakinabang yan dito sa lupa. Pero ang godly exercise, may pakinabang malaki dito sa lupa at sa darating. Kaya na sinabi kayo na kahit ano pang ganda ng hubog ng katawan mo, kahit anong bilis pa, kahit buong daigdig pa humahanga sa iyo, pero kung yung physical exercise ay pang lupa lamang, kasama kang mawawala ng katawan mo pagdating ng panahon. Samantalang ang godly exercise, bagamat ngayon mapapakinabangan mo, dagaling ka dito sa kalulatian. Like this. Kaya nga, sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, verse 6, ang kabanalan ng mayroon kong kasiyahan ay higit ang pakinabang. Mag-exercise tayo, mga kapatid. Godly exercise. Tayo mga lang.